Yan, inihanda ko na po yung ating gagamitin para sa ating lulutuing adobong baboy sa gata. Ayan, ito po yung karning baboy. Ayan, depende po sa inyo kung alin pong parte ng baboy ang inyong gustong gawin. Ayan, at depende po sa inyo kung gaano kalaking gayat ang gusto nyo. Ayan, kailangan din po natin ng suka. Sukang puti po ang ginagamit ko, rice vinegar. Kailangan din po natin ng toyo. Kailangan din po natin ng dahon ng laurel. Depende po sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyo. Kailangan din po natin ng paminta. Mas masarap po kung buo kasi wala po akong buo. At syempre, kailangan po natin ng ating gata. Ayan. Kailangan din po natin ng bawang. Mamaya po ispipit-pitin natin ito. Ayan. Yan, simulan na po natin. Bago po natin ito lutuin is kailangan po is ibababad muna natin yung ating liempo. Ayan. Ilalagay lang po natin dito ang ating toyo. Yung pong suka natin. At ito na po yung bawang natin. Dinikdik ko na po siya. Yan, ilagay na din po natin. Haluin lang po natin siya. At ibababad po natin siya. Hanggang sa ma-absorb na po niya yung ating mga nilagay na toyo at suka. Maya-maya po isiluluto na din po natin ito. Pero mas masarap po sana kung ibababad nyo ito ng at least 3 hours po. Ayan, para pasok na pasok yung kanyang lasa. Pero pag po halimbawa nagmamadali kayo is 30 minutes to 1 hour po is pwede na. Ilagay na lang po muna natin siya sa ating refrigerator at maya-maya po is iluluto na po natin. Ngayon guys, is ready na tayo na ibabad na natin ang ating karning baboy. Ayan, ng 3 oras. At ngayon naman, ang gagawin natin is magpainit tayo ng kawali. Ayan. At yan, ilalagay na po natin yung ating pork. Ayan. Yun lang po karne, hindi po natin isasama yung sabaw. Tapos mamaya po is isasama din naman natin yung liquid na ating inalis kanina. Ayan. Halo-haluin lang po natin siya hanggang sa maging light brown. Ayan. Sisiguraduhin po natin na haluin natin mabuti ang ating karning baboy. Nang maging balanse po ang kanyang pagkakaluto. Itutuloy lang po natin ang paghahalo hanggang sa maging light brown siya. Tuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo hanggang sa maging brown at nagmamantika-mantika na po siya. Mamaya po is ilalagay na natin yung kanyang ibang mga ingredients pa. Mamaya po, pag nag-brown na siya, is ilalagay din po naman natin yung sabaw na inalis natin, na pinagbabada natin kanina. Kung gusto niyo naman po nagmamantika-mantika, is lulutuin niyo lang po ng matagal-tagal pa. Tuloy-tuloy lang po ang ating paghahalo. Ayan po. Medyo brown-brown na po siya. Medyo lutuin pa lang po natin siya ng kaunting oras pa para maluto-luto po yung kanyang bawang. Lalagyan ko po siya ng kaunting mantika para maluto pa yung kanyang bawang. Pag po medyo naluto na yung bawang, ilalagay na po natin yung
ginamit natin pinang-marinate kanina. Ayan, dahil gusto ko na po yung pagka-brown niya, ilalagay na po natin yung pinang-marinate ko kanina. Ayan, mag-a-add po ako ng kaunting tubig para ayan, dahil kumukulo na ang ating tubig na nilagay kanina, is ilalagay na natin ang ating dahon ng laurel o kilala din sa tawag na bay leaves. Ayan. Ilagay na din natin ang ating paminta. Tatakpan po muna natin hanggang siya sa po ay lumambot. Ayan. Hayaan lang po natin siyang kumulo. Ayan, at medyo iga-iga na po siya. Ready na siya para lagyan ng gata. Ready na po siya para sa ating karneng baboy na adobo sa gata. Ilagay na po natin ang ating gata. Ayan. Pakukuluan lang din po natin siya. Takpan po muna natin siya. Ayan po, unti-unti na po siyang lumalapot. Ayan. Hayaan lang po natin siyang maiga-iga. Pakukuluan pa po natin siya hanggang sa makuha ko na po yung gusto kong ayan po, para po sa akin is okay na po siya. Gusto ko po yung may kaunting sabaw-sabaw, pang tapik. Ayan. Lagyan din po natin ng 3 sili. Po, luto na po ang ating karneng baboy na adobo sa gata. Ayan. Tara na po. Kuha na po tayo ng kanin at tayo po isabay-sabay ng kumain. Ayan. Thank you po, Lord, sa lahat ng blessing. Bukas po ulit. Salamat. Salamat po sa panonood.